Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gabo. Walang eksaktong taon. Lugar ng Sultan Kudarat. Sa malawak at luntiang kagubatan, kung saan ang huni ng mga ibon ang nagsisilbing musika at ang matatayog na puno ang nagsisilbing mga bantay, naninirahan itong si Gabo. Sa kanyang murang edad na 17 taon, ang kagubatan na ang kanyang naging pangalawang tahanan. Araw-araw, bago pa man sumilay ang unang sinag ng araw, ay tahimik na siyang naglalakbay sa gitna ng makakapal na dahon at sanga. Ang kanyang misyon ay ang mangalap ng matamis at gintong pulot mula naman sa mga ligaw na pukyutan. May magaan na hakbang at matalas na mata. Alam ni Gabo ang bawat sulok ng gubat kung saan maaaring matagpuan ang mga bahay pukyutan. Sanay na ang kanyang mga kamay sa maingat na pag-akyat sa matataas na puno at sa pag-iwas sa mga galit na bubuyog. Pagkatapos ng ilang oras na masipag na pagtatrabaho, puno na ang kanyang mga banga ng mahalagang ani. Bitbit ang kanyang mabigat na pasanin. Bababa si Gabo mula naman sa kagubatan, patungo sa maingay at makulay na palengke ng lugar. Dito sa gitna ng iba't ibang uri ng paninda at samot-saring tinig, ay ibinebenta niya ang kanyang natatanging produkto. Kilala itong si Gabo sa kanyang masipag na paggawa at sa matamis at purong pulot na kanyang iniaalok. Ang kanyang ngiti ay madalas na umaabot sa kanyang mga mata at ang kanyang pagiging magalang ay hinahangaan ng mga mamimili. Subalit sa likod ng kanyang mabait na disposisyon at simpleng pamumuhay, may isang mabigat na lihim na bumabalot sa kanyang pamilya. Isang lihim na itinago ng mahigpit mula naman sa mata ng mundo. Ang kanyang mga magulang, ang mga taong nagpalaki at nagmahal sa kanya, ay hindi lamang ordinaryong tao. Sila ay pinagkakatakotang mga nilalang sa dilim, isang mangkukulam at isang aswang. Hindi naman alam ni Gabo ang buong katotohanan tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. Ang nakikita lamang niya ay ang kanilang pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit sa mga gabing walang buwan, kapag ang katahimikan ay bumabalot sa kanilang tahanan sa gilid ng kagubatan, may kakaibang tensyon na kanyang nararamdaman. May mga bulong na hindi niya maintindihan, mga kakaibang amoy na pumupuno naman sa hangin, at ang paminsang-minsang pagkawala ng kanyang mga magulang na walang malinaw na paliwanag. Hindi niya mawari ang katotohanang nakakubli sa likod ng kanilang kabaitan. Hindi niya alam na ang mga kamay na humahaplos sa kanyang buhok ay maaari ring magdulot ng matinding pasakit. Hindi niya alam na ang mga labing humahalik sa kanyang noo ay maaaring magbagong anyo sa nakakatakot na paraan. Ang kanyang mundo ng simpleng pamumuhay at inosenteng kabaitan ay nakatakdang mabago. Ang lihim ng kanyang pamilya, tulad ng isang mabigat na ulap, ay nagbabadyang bumuhos ng isang bagyo sa kanyang buhay. Papaano kaya haharapin ni Gabo ang katotohanang maaaring sumira sa kanyang pananaw sa mundo at sa mga taong pinakamamahal niya? Ito ang simula ng kanyang kwento, isang kwento ng kabaitan, lihim at ang nakakatakot na katotohanan na bumabalot sa kanyang pinagmulan. Lumipas ang mga buwan at ang mga kakaibang pangyayari sa paligid ni Gabo ay tila lumalakas.
May mga pagkakataon na pag-uwi niya mula sa palengke ay maabutan niyang tahimik at tila balisa ang kanyang ina. May mga pagkakataon din na mapapansin niya ang kakaibang amoy ng bulaklak na hindi niya matukoy kung saan ang gagaling, lalo na sa tuwing pagsapit ng hating gabi. Ang pinakamalala pa ay ang paminsang-minsang pagkawala ng kanyang mga magulang. Madalas itong nangyayari kapag kabilugan ng buwan. Sinasabi lamang nilang may mahalagang nilalakad lamang sila, ngunit hindi nila kailanman binanggit kung saan o kung ano ito. Lalong tumindi ang pagtataka ni Gabo nang minsang habang naglilinis siya ng kanilang bakuran ay nakakita siya ng kakaibang balahibo na kulay itim at mas malaki pa kaysa sa anumang ibong nakita niya. Itinago niya ito at palihim na pinagmasdan. May kakaiba itong kinang at parang hindi pangkaraniwan ang pagkakayari. Isang gabi, habang naghahapunan silang tatlo sa kanilang simpleng tahanan, hindi na nakapagpigil si Gabo. Titig na titig siya sa kanyang ama na si Beloy, isang lalaking may matipunong pangangatawan at laging mukhang pagod. "Itay, may napapansin po kasi akong kakaiba nitong mga nakaraang buwan." Panimula dito ni Gabo at bahagya siyang kinakabahan. Napahinto naman si Beloy sa pagkain at tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang asawang si Ising ay nanatiling tahimik, ngunit bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. "Yung mga pagkawala po niyo ni nanay, madalas po itong nangyayari kapag bilog ang buwan. At minsan po parang may naririnig akong kakaibang ingay sa labas ng bahay sa gabi. Para pong pag-ungol." Pag-aalalang tanong naman dito ni Gabo. Ibinaba niya ang kanyang kutsara at tinidor. Hinihintay ang sagot ng kanyang ama. Nagkatinginan sandali si Beloy at Ising. May hindi mababasang mensahe ang nagdaan sa kanilang mga mata. Dito napabuntong hininga si Beloy bago muling tumingin sa kanyang anak at nagsalita ito ng, "Anak, ang pagkawala namin ng iyong ina, iyon ay dahil may tinutulungan kaming mga kaibigan sa malayong lugar. May sakit kasi sila at kailangan namin silang dalawin at dalhan ng mga gamot na galing sa gubat." Malumanay niyang sabi naman dito. "Pero itay, bakit po tuwing kabilugan ng buwan? At bakit hindi po kayo pwedeng samahan?" Patuloy pa dito ni Gabo, tila hindi kumbinsido sa paliwanag ng kanyang ama. "Alam mo naman anak, delikadong maglakbay sa gabi. Lalo na sa kagubatan. Maraming ligaw na hayop. Ayaw naming mapahamak ka. Saka mas mabilis kaming makakarating kung kaming dalawa lang ng iyong ina." Ngumiti naman ang pilit itong si Beloy. "At yung mga ingay po, parang hindi po ordinaryong hayop ang ingay na yun eh." Hindi pa rin sumusuko si Gabo sa kanyang pagtatanong. Yun ba? Siguro mga asong gubat lang yun anak. Alam mo naman, malakas ang kanilang boses lalo na kapag naghahanap ng makakain sa gabi, hindi ba?" Bahagyang natawa naman si Beloy, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Hindi naman lubos na naniwala si Gabo sa mga paliwanag ng kanyang ama. May kutob siyang mas malalim na dahilan sa mga kakaibang pangyaring kanyang napapansin. Ngunit sa pagmamahal at respeto niya sa kanyang ama, hindi na siya nagpumilit pa. Tumango na lamang siya, bagamat ang kanyang isipan ay puno pa rin ng mga tanong at labis na pagdududa. Patuloy na inilihim ni Beloy ang kanilang tunay na pagkatao. Umaasang mapoprotektahan ang kanyang anak mula sa katotohanan at sa posibleng panganib na kaakibat nito. Ngunit sa bawat kakaibang pangyayari,
lalong lumalalim ang pagtataka ni Gabo at tila ba humahantong na siya sa isang hindi maiiwasang pagtuklas. Ang kanilang payapang pamumuhay ay tila isang manipis na tabing na anumang oras ay maaaring mahawi. Ibunyag ang nakakatakot na lihim na matagal nang nakatago. Sa kanyang pang-araw-araw na pagtitinda ng pulot sa palengke, kung saan ang ingay ng mga nagtitinda at mamimili ay halos bumubuo ng isang sariling musika. May isang bagong muka ang napansin itong si Gabo. Isang matandang lalaki na may pawang puting buhok na bahagyang humahaba sa kanyang batok. At may mga kulubot na sa kanyang muka na tila naglalarawan ng maraming taon ng pamumuhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at may bahid ng pagiging mapagbiro. At ang kanyang labi ay madalas na nakatikom sa isang banayad na pagngiti. Hindi niya pa nakikita ang matanda sa palengke noon dahil sa kanyang likas na pagiging palakaibigan. Hindi naman nag-atubili itong si Gabo na lapitan ito habang abala ang matanda sa pagtingin-tingin ng mga paninda. Dito tumingin ang matanda kay Gabo. Ang kanyang ngiti ay mas lumawak pa. Tiningnan muna ng matanda ang pulot at inamoy bago ito bumili. Mula noon, si Mang Macario na ang naging isa sa mga suki ni Gabo. Tuwing dadaan ito sa palengke, hindi niya nakakalimutang bumili ng pulot kay Gabo at makipagkwentuhan sandali. Madalas silang magpalitan ng mga simpleng salita tungkol sa panahon, sa ani at sa buhay sa pangkalahatan. Ikinagagalak ni Gabo ang pakikipag-usap sa matanda dahil sa payapa nitong presensya at sa mga maikling ngunit makaulugang payo nito. Isang araw, habang iniaabot ni Gabo ang biniling pulot ni Mang Macario, biglang nagbago ang tono ng usapan. Magandang araw sa iyo, iho. May alam ka ba sa inyong baryo tungkol sa mga mangkukulam? Panimula naman dito ni Mang Macario habang nakatingin sa malayo. Tila may malalim na iniisip ito. Matapos nun, natigilan naman itong si Gabo. Ang tanong ay bigla at hindi niya inaasahan. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ang salitang mangkukulam ay isang bulong na may halong takot at pag-iwas sa kanilang lugar. Ang mga kwento tungkol sa mga ito ay madalas na puno ng misteryo at nakakatakot na mga pangyayari. Po, mangkukulam po ba? Wala naman po kung masyadong alam tungkol dyan, Mang Macario. Sa katunayan, may mga narinig lang akong mga kwento-kwento. Nagtatakang tanong naman dito ni Gabo. Talaga lang? Wala kang naririnig na kakaiba? Walang mga taong kilalang kakaiba ang pamamaraan? Wika naman dito ni Macario. Tinitigan siya nito nang may matalim na tingin, ngunit ang kanyang ngiti ay bahagya pa ring naroon. Dito kinabahan si Gabo sa intensidad ng tanong. Biglang sumagi naman sa kanyang isipan ang mga kakaibang pag-uwi ng kanyang mga magulang, ang mga bulong sa gabi at ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ngunit agad niyang isinantabi ang mga ito. Hindi niya maaaring paghinalaan ang kanyang sariling mga magulang. Wala po talaga, Mang Macario. Ang alam ko lang po, masisipag na taong mga kapitbahay namin. Mariin niyang sagot dito. Pilit na pinapanatag ang kanyang boses. Tumangu-tangu lamang si Mang Macario. Tila hindi lubos na kumbinsido. Tumatango ang matanda habang nakatingin sa mga paninda ng binatilyo. Umalis itong si Mang Macario, ngunit ang kanyang tanong
ay nag-iwan ng butas sa isipan ni Gabo. Bakit kaya itinatanong ng matanda ang tungkol sa mangkukulam? Meron ba itong nalalaman na hindi niya alam? O meron ba itong pinaghihinalaan? Ang payapang takbo ng kanyang araw ay nabalot ng isang bagong uri ng pag-aalala. Ang simpleng tanong na yon ay tila isang binhi na itinanim sa kanyang isipan at nagsisimula na rin itong tumubo ng pagdududa at pangamba. Ang mga araw pagkatapos ng kakaibang tanong ni Mang Macario ay naging mas mapagmatyag itong si Gabo. Sinusubukan niyang hanapin ang anumang kakaiba sa kilos ng kanyang mga magulang. Ngunit patuloy silang kumikilos na parang walang nangyayari. Gayunpaman, ang binhi ng pagdududa ay nanatili sa kanyang isipan. Patuloy na sumisibol sa bawat hindi may paliwanag na pangyayari. Isang hating gabi, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap, biglang nagising itong si Gabo dahil sa matinding sakit ng kanyang pantog. Hindi na niya maipagpaliban pa ang kanyang nararamdaman, kaya't dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Sinisigurong hindi niya magigising ang kanyang mga magulang na mahimbing nang natutulog sa kabilang kwarto. Tahimik naman siyang naglakad patungo sa pinto at dito lumabas ng bahay. Ang kanilang palikuran ay isang maliit na istrukturang nakaiwalay sa pangunahing bahay. Ilang metro din ang layo nito. Habang naglalakad siya sa madilim na bakuran, ang tanging naririnig niya ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang pagaspas ng mga dahon sa puno. Nang makarating siya sa palikuran at humarap sa pinto, dito may nahagip ang kanyang mata mula sa siwang ng mga kahoy na dingding nito. Isang anino ang gumagalaw sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa dilim, hindi niya agad makilala kung sino ito. Ngunit habang dahan-dahang lumalabas ang figura mula sa kanilang pintuan, nanlaki naman ang mga mata ni Gabo sa kanyang nakita. Sa kabila ng kapusukan ng liwanag mula sa mga bituin ng gabing yon, naaninag niya ang pamilyar na figura ng kanyang ina. Nakasuot ito ng kanyang mahabang damit na madalas niyang gamitin sa pagtulog. Ngunit habang patuloy itong lumalayo sa bahay, may kakaibang nangyari sa kanyang anyo. Unti-unting parang lumalaki ang kanyang likod at may lumalabas na maitim na parang tela mula sa kanyang mga tagiliran. Habang pinagmamasdan ito ni Gabo, na halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ang maitim na tela ay unti-unting bumubuo ng malalaking pakpak, kahawig sa isang paniki, ngunit mas nakakatakot ang sukat nito. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ang kanyang ihi ay tila bumabalik sa kanyang pantog dahil sa matinding takot at pagkabigla. Nakatayo lamang siya roon, nakasilip sa siwang ng palikuran, habang ang kanyang sariling ina ay unti-unting nagbabago ang anyo sa isang nilalang na hindi niya kilala. Sa loob lamang ng ilang segundo na tila walang hanggan, ang kanyang ina, ang babaeng nag-aruga at nagmahal sa kanya, ay tuluyan ang nagkaroon ng malalaking pakpak. Pagkatapos ng walang anumang ingay, maliban sa marahang pagaspas ng mga ito, ay tumalon ito sa lupa at pumailan lang sa madilim na kalangitan. Matapos nun, nakita ni Gabo kung papaano ito lumipad ng mataas. Naging isang maitim na silweta laban sa kulay, abo at itim na kalangitan. Nawala naman ito sa kanyang paningin sa loob lamang ng ilang sandali. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nakita. Imposible. Hindi maaaring magbago ang anyo
ng isang tao at magkaroon ito ng pakpak. Ngunit nakita ng sarili niyang mga mata. Dito nanginig naman ang kanyang buong katawan. Hindi niya na alintana ang kanyang nararamdamang pag-ihi. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang nakakatakot na pagbabago ng kanyang ina. Dahan-dahan naman siyang umatras mula sa siwang ng palikuran. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling buhay. Bumalik siya sa kanilang bahay na parang isang lantang gulay. Hindi niya alam kung saan at papaano siya nakabalik sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib at ang kanyang hininga ay pawang mabigat at putol-putol ito. Humiga naman siya sa kanyang kama. Nakatitig sa madilim na kisame. Ang imahe naman ng kanyang inang may pakpak ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga kwento tungkol sa aswang na kanyang naririnig mula sa mga matatanda sa kanilang baryo ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Hindi maaaring ang kanyang ina, ngunit ang kanyang nakita ay hindi maaaring ipagkaila. Ang kanyang sariling mga mata ang nakasaksi nun. Hindi naman siya nakatulog ng gabing yon. Ang kanyang isipan ay puno ng takot, pagkalito at isang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Ang babaeng kanyang pinakamamahal at pinagkakatiwalaan ay tila isang nilalang na hindi niya kilala. Kinabukasan, pinagmasdan niya ang kanyang ina ng mabuti. Wala naman siyang nakitang kakaiba. Ang kanyang ina, ang dating mabait at mapagmahal na babae. Ngunit sa likod ng kanyang normal na anyo, hindi na maalis ni Gabo ang nakakatakot na imahe ng isang babaeng may pakpak na lumilipad sa gabi. Ang tanong ni Mang Makaryo tungkol sa mangkukulam ay bumalik naman sa kanyang isipan. Kung ang kanyang ina ay isang uri ng aswang, ano naman ng kanyang ama? Ang mga pagkawala ba nila tuwing kabilugan ng buwan ay may kaugnayan dito? Ang payapa at simpleng mundo ni Gabo ay tuluyang nag-iba. Ang katotohanan na kanyang natuklasan ay isang mabigat na pasanin na hindi niya alam kung papaano dadalhin. Ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan ay tila hindi na ang ligtas na lugar na kanyang kinagisnan. May nakakatakot na lihim na bumabalot sa kanila at siya, si Gabo, ay hindi na maaaring magkunwari na walang nangyayari. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Pinilit ni Gabo na ituloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Bagamat ang kanyang isipan ay hindi mapakali, nagtitinda pa rin siya ng pulot sa palengke. Nakikipag-usap sa kanyang mga suki at umuuwi sa kanilang bahay sa gilid ng kagubatan. Ngunit sa bawat kilos niya, sa bawat ngiti na kanyang ipinapakita, ay may mabigat na lihim na kanyang itinatago. Ang nakita niya noong gabing yon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Isang nakakatakot na bangungot na gising. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya naman alam kung papaano ito sisimulan. Papaano niya itatanong kung sila ba ang mga nilalang na kinakatakutan ng kanilang komunidad? Papaano niya haharapin ang katotohanang maaaring magpabago sa kanyang buong pagkatao? Kaya't nanatili na lamang siyang tahimik, nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanyang mga banga ng pulot sa kanyang pwesto sa palengke, natanaw niya ang pamilyar na figura ni Mang Makaryo na papalapit sa kanya. Tulad ng dati,
Meron itong banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Magandang hapon sa'yo, iho. Parang ang sarap naman ng iyong pulot. Meron ka bang bagong ani? Bati naman dito ni Mang Makaryo. Magandang hapon din po, Mang Makaryo. Meron po. Sariwa pa po ito eh. Tugon dito ni Gabo. Bahagyang napipilitan ang kanyang pagngiti. Mabuti kung gayon. Kukuha naman ako ng 2 banga ngayon. Gustong gusto ko itong ipalaman sa aking tinapay tuwing nag-aalmusal ako. Wika naman dito ng matanda. Habang abala si Gabo sa paglalagay ng pulot sa mga banga, nagkwento naman si Mang Makaryo tungkol sa kanyang mga nakaraang araw. Alam mo ba, iho, nitong nakaraang gabi, halos mahuli ko na ang isang kakaibang nilalang. Wika pa ng matanda na tila may gusto itong ibahagi sa kanya. Napatigil naman si Gabo sa kanyang ginagawa at palihim na tumingin ito sa matanda. Humabog ng mabilis ang kanyang puso at habang sumasagot sa matanda ay pilit niyang maging kasywal lamang ang tono ng kanyang boses. Isang aswang, iho. Nakita ko itong lumilipad sa may bandang gubat. Sinundan ko ito hanggang sa malapit na sa isang bahay. Ngunit nalingat lang ako sandali at nawala na ito. Hindi ko na nakita kung saan ito pumasok. Turan pa dito ni Mang Makaryo. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap sa malayo. Nanlamig naman ang buong katawan ni Gabo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang iniaabot niya ang mga banga ng pulot kay Mang Makaryo. Ang deskripsyon ng matanda ay halos tumutugma sa kanyang nakita noong gabing yon. Ang gubat, ang paglipad. Talaga po, Mang Makaryo? At ano pong ginagawa ninyo sa gabi sa gubat? Pilit niyang tanong dito sa matanda. Ang kanyang boses naman ay bahagyang nanginginig ng oras na yon. Matagal na akong nangangalap ng mga halamang gamot sa gabi, iho. Mas sariwa ang mga ito kapag walang sikat ng araw. At minsan, may mga kakaiba kong nakikita. Ngumiti naman ang bahagya si Mang Makaryo nang makasagot ito sa binata na tila nahalata ang pagkabalisa ni Gabo. Pagkatapos ay bumulong ang matanda na tila may mahalagang ibabahagi. At naniniwala ako, iho, na ang aswang na yon ay may kaugnayan sa mangkukulam na matagal ko nang hinahanap sa ating lugar. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabo. Ang mga salita ni Mang Makaryo ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang kanyang ina, isang aswang at may kaugnayan sa isang mangkukulam. Ang kanyang ama. Hinahanap niyo po ang mangkukulam? Bakit naman po? Halos pabulong na tanong naman dito ni Gabo. May ginawa silang isang masama sa aking pamilya noon, iho. At matagal na akong naghihintay ng pagkakataong makapaghiganti. Naniniwala akong ang paghuli sa aswang na yon ang magdadala sa akin sa mangkukulam. Ang tingin dito ni Mang Makaryo ay naging seryoso. Hindi na nakapagsalita pa si Gabo. Ang bigat ng mga impormasyong kanyang narinig ay halos hindi niya kayanin. Ang matandang palakaibigan na bumibili ng kanyang pulot ay isang mangangaso ng mga nilalang na kinatatakutan ng lahat at tila papalapit na ito sa katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Mag-iingat po kayo, Mang Makaryo. Salamat po sa mga kwento ninyo at sa palaging pagbili ng mga paninda ko. Tanging nasabi na lamang ni Gabo. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ikaw rin, iho. Mag-ingat ka sa mga hindi mo kilala at sa mga nagkukubli sa dilim. Tugon naman dito ng matanda na tila may nakitang kakaiba sa reaksyon ni Gabo.
Maya-maya pa, umalis na si Mang Makaryo. Dala ang kanyang mga banganang pulot. Ngunit ang kanyang mga salita ay pawang nanatili sa isip ni Gabo. Ang mundo niya ay tila bumabaliktad. Ang kanyang ina ay isang aswang at may isang tao sa kanilang paligid na aktibong hinahanap ang mga tulad nila. Ang panganib ay tila mas malapit kaysa kailanman. Kinakailangan niyang gumawa ng isang pasya. Mananatili ba siyang tahimik at magkukunwaring walang nalalaman o haharapin niya ang katotohanan at poprotektahan ang kanyang pamilya? Kahit ano pa man ang kanilang tunay na pagkatao, ang bigat ng responsibilidad ay bumagsak sa kanyang murang mga balikat. Ang simpleng buhay noon ni Gabo bilang isang mangunguha ng pulot ay tuluyan ang naglaho, napalitan ng isang masalimuot at mapanganib na realidad. Hindi na mapalagay itong si Gabo. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin para sa kanya. Ang mga salita ni Mang Makaryo ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Parang isang sumpa. Ang malakas niyang kutob na ang kanyang mga magulang ang tinutukoy ng matanda ay lalong tumitindi. Ang imahe ng kanyang inang nagbabagong anyo at lumilipad sa gabi ay hindi na maalis sa kanyang isipan. At ngayon, ang posibilidad na ang kanyang ama ay isang mangkukulam at nagdagdag pa ng nakakatakot na dimensyon sa kanilang lihim. Sinubukan niyang maging normal sa harap ng kanyang mga magulang, ngunit ramdam niya ang distansya sa pagitan nila. May mga lihim na hindi na maaaring itago pa. Mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Ngunit ang takot sa katotohanan ang pumipigil sa kanya na magtanong pa. Isang gabi, muling sumapit ang kabilugan ng buwan. Mula sa kanyang kwarto, tahimik na nakiramdam itong si Gabo. Alam niya ang senyales, ang bahagyang pag-uusap ng kanyang mga magulang bago matulog. Ang kanilang pagiging tahimik at tila nagmamadali. Hindi nagtagal, narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng kanilang kwarto. Sumilip naman siya sa kanyang bintana at nakita niya ang mga anino ng kanyang mga magulang na papalayo na sa kanilang bahay. Patungo ito sa madilim na kagubatan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ano ang kanilang itinatago. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, na nakakasigurado siyang nakalayo na ang kanyang mga magulang. Dahan-dahan naman siyang lumabas ng kanyang silid at tinungo ang kwarto ng mga ito. Ang pintuan ay hindi nakasara ng maayos kaya't marahan niya itong itinulak at pumasok dito. Ang silid ay karaniwan lamang. Isang malaking kahoy na kama, isang lumang aparador at isang maliit na altar na may mga imahe ng mga santo. Wala naman siyang nakitang kakaiba noong una, ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang merong hindi tama. Sinimulan niyang halughugin ang silid. Binuksan niya ang aparador, ngunit ang naroon lamang ay ang kanilang mga ordinaryong damit. Tiningnan niya ang ilalim ng kama, ngunit wala rin doon. Habang nawawalan na siya ng pag-asa, napansin niya ang isang bahagi ng dingding na natatakpan ng isang makapal na kurtina. Hindi niya ito napansin kanina dahil sa dilim ng kwarto. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang hinawi ang kurtina at dito nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Sa likod ng kurtina
ay may isang maliit na pinto na halos hindi mapapansin kung hindi dahil sa kanyang masusing paghahanap. Walang siradura ito, kaya't dahan-dahan niya itong itinulak papasok. Ang bumungad naman sa kanya ay isang maliit na silid na puno ng mga kakaibang bagay. May mga nakasabit na pinatuyong halaman na hindi niya kilala, mga garapon na may iba't ibang uri ng likido at pulbos, mga buto ng hayop, at mga figurin na gawa sa kahoy at bato na may kakaibang mga simbolo. Sa isang sulok naman ay may isang maliit na altar na iba sa nakita niya sa labas. Ito ay puno ng mga kakaibang bagay kabilang ang isang bungo ng hayop na may nakatusok na mga karayom at isang maliit na mangkok na may itim na likido. Hindi niya maintindihan ang lahat ng kanyang nakikita. Ngunit may isang bagay na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. May isang maliit na kahon sa ibabaw ng altar. Nang buksan niya ito, dito niya nakita ang iba't ibang uri ng karayom. Mula sa maliliit hanggang sa malalaki na parang mga sandata. Merong ding mga maliliit na figurin ng tao na gawa sa kahoy at nakabalot sa iba't ibang kulay na sinulid. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga bagay na ito, ang mga karayom, ang mga figurin, ang mga kwento tungkol sa mangkukulam na nagpapasakit sa mga tao sa pamamagitan ng mga ito ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na realidad. Hindi niya na kailangan ng iba pang patunay. Ang silid na ito, ang mga kagamitang ito ang mga kasangkapan ng isang mangkukulam. At ang silid na ito ay nasa loob mismo ng kanilang bahay, sa silid ng kanyang mga magulang. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng malakas. Ang kanyang ama, si Beloy, ang mabait at tahimik niyang ama, ay isang mangkukulam. At ang kanyang ina, ang babaeng lumilipad sa gabi, ay isang aswang. Ang bigat ng katotohanan ay halos hindi niya kayanin. Ang mundo na kanyang nakagisnan ay bigla namang gumuho. Ang kanyang mga magulang, ang mga taong kanyang pinakamamahal at pinagkakatiwalaan, ay ang mismong mga nilalang na kinatatakutan at kinamumuhian ng kanilang komunidad. Hindi niya naman alam kung ano ang gagawin. Dapat ba niyang harapin sila? Dapat ba niyang sabihin sa iba ang kanyang nalaman o dapat ba siyang manahimik at itago ang nakakatakot na lihim na ito? Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit, pagkalito at takot. Ang kanyang pamilya ay hindi ang pamilyang akala niya. Sila ay bahagi ng isang mundo ng dilim at misteryo na hindi niya kailanman inakalang kanyang kinabibilangan. Umalis naman siya sa maliit na kwarto. Tinakpan muli ng kurtina ang pinto at bumalik na sa kanyang kwarto. Parang isang taong lumalakad sa panaginip itong si Gabo. Hindi na siya ang dating Gabo. Ang inosenteng mangunguha ng pulot ay nawala. Napalitan ng isang binatang nabibigatan sa isang nakakatakot na katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Ang gabi ay puno ng katahimikan sa labas, ngunit sa loob ng kanyang puso at isipan, isang malakas na bagyo ang nagsisimula ng humampas. Sa gitna ng kanyang magulong isipan at bumabagabag na puso, nagpasya na lamang si Gabo na lumayo muna sa kanilang tahanan. Ang hangin sa loob ng kanilang bahay ay tila bumibigat na. Puno ng mga lihim at hindi nasasabing katotohanan.
Naglakad naman siya patungo sa plaza ng kanilang baryo. Umaasang mahawi kahit bahagya ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng mga masasayang tanawin at ingay ng mga tao. Ngunit gabi na rin nang makarating siya sa plaza. Ang dating masiglang lugar ay tahimik na. Ang mga ilaw ay bahagyang nakasindi. Ang mga batang naghahabulan at mga magkasintahang nagliligawan ay wala na. Napaupo na lamang si Gabo sa isang bakanting upuan sa ilalim ng isang malaking puno. Pinagmamasdan ang mga anino na sumasayaw sa lupa. Hindi nagtagal, umalam ang kanyang sikmura. Dito niya napagtanto na hindi pa siya kumakain ng hapunan. Napabuntong hininga na lamang siya. Ang tanging naiisip niya ay ang kanyang mga magulang. Nais niyang makauwi na at harapin sila kahit mga hulugan pa ito ng kanilang galit. Sa kakaibang paraan, inaasam niyang mapagalitan siya dahil baka iyon ang magbigay sa kanya ng lakas ng loob na ibunyag ang kanyang nalaman. Bandang 11:00 na ng gabi nang magpasya si Gabo na umuwi na. Ang dilim ay mas makapal na ngayon at ang mga tunog ng mga hayop sa gubat ay mas maririnig mo. Binilisan niya ang kanyang paglalakad. Sabik na matapos na ang gabing ito. Ngunit pagdating niya sa bakuran ng kanilang bahay, may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi niya marinig ang karaniwang katahimikan. Sa halip, may naririnig siyang mga boses na nagtataasan. Nagtago naman siya sa likod ng isang malaking puno, malapit sa kanilang bakuran, at maingat na sumilip. Ang kanyang nakita ay isang eksenang hindi niya inaasahan kahit kailan. Sa gitna ng kanilang bakuran, sa ilalim ng liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip sa mga ulap, nakatayo naman ang kanyang amang si Beloy. Nakaharap dito si Mang Macario. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at tensyon. Matagal ko na kayong pinaghihinalaan ang mga kakaibang nangyayari sa ating baryo. Alam kong kayo ang may kagagawan. Mariing sabi naman dito ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagkapuot. Wala kang alam sa iyong sinasabi, Macario. Umalis ka na sa aking pamamahay bago pa ako mawala ng pasensya. Tugon naman dito ni Beloy. Ang kanyang boses ay tila nagbababala sa matanda. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Nakita ko ang aswang. Sinundan ko ito. At ang bahay na yon ay ang bahay nyo. Sigaw naman dito ni Mang Macario. Nanlaki ang mga mata ni Gabo sa kanyang narinig. Kinumpirma ng mga salita ni Mang Macario ang kanyang tatakutang hinala. Sinungaling ka. Wala kaming kinalaman sa mga sinasabi mo. Bulyaw naman dito ng kanyang ama. Huwag ka nang magkaila pa. Alam ko ang mga uri ninyo, mangkukulam at aswang. Kayong dalawa ang sumisira sa ating baryo. Patuloy na turan dito ni Mang Macario. Hindi na nakapagpigil pa itong si Gabo. Ang kanyang ama, isang mangkukulam. Kinumpirma mismo ni Mang Macario. At ang kanyang ina, ang aswang na nakita ng matanda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumugod si Beloy kay Mang Macario. Mabilis ang kanyang kilos at sa isang iglap, hinawakan niya sa leeg ang matanda. Tumahimik ka na. Hindi mo dapat sinasabi ang mga bagay na yan. Pagbabanta pa dito ni Beloy. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi pa nakita ni Gabo kahit kailan. Nahirapan naman dito si Mang Macario sa kanyang paghinga.
pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Beloy. Hindi na nakatiis itong si Gabo. Tumakbo naman siya papalapit sa dalawang lalaki. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Itay, itigil mo na yan. Sigaw dito ni Gabo habang tinatakbo ang distansya sa pagitan nila. Napalingon naman itong si Beloy sa kanyang anak. Ang kanyang pagkakahawak kay Mang Macario ay bahagyang lumuwag. Nakita ni Gabo ang galit sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit meron ding bahid ng pagkabigla at pagkabahala. Gabo, anong ginagawa mo rito? Tanong dito ni Beloy. Napuno ito ng pagtataka. Narinig ko po kayo. Narinig ko ang lahat. Sagot naman dito ni Gabo. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Mang Macario na ngayon ay hinihingal na sa lupa. Ang katahimikan ay bumalot sa kanilang bakuran. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig mo. Ang tensyon sa hangin ay halos mahawakan. Nakatayo naman si Gabo sa pagitan ng kanyang ama at ni Mang Macario. Ang kanyang isipan ay tila naguguluhan sa nangyayari. Totoo ba, Itay? Totoo bang sinasabi niya? Totoo bang mangkukulam ka at si nanay isang aswang? Tanong naman dito ni Gabo. Ang kanyang mga mata ay tila puno na ng pagluha. Hindi naman nakasagot si Beloy. Ang kanyang tingin ay umiwas sa mga mata ng kanyang anak. Ang katahimikan ang naging kasagutan niya. Napahawak na lamang si Gabo sa kanyang bibig. Hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Ang katotohanan ay mas masakit at mas nakakatakot kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay, ay isang kasinungalingan pala. Tumingin naman siya kay Mang Macario na ngayon ay dahan-dahan nang nakakabawi. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagkasira at pagkalito. Bakit, Itay? Bakit niyo ito'y tinago sa akin? Bakit? Halos pabulong na tanong dito ni Gabo. Hindi pa rin nakasagot itong si Beloy. Nakayuko lamang ito. Ang kanyang katawan ay tila nang hihina. Ang gabi ay tila huminto sa kanilang bakuran. Ang buwan ay patuloy na nagtatago sa likod ng mga ulap. Tila nakikiramay sa madilim na katotohanang nabunyag. Ang buhay ni Gabo ay nagbago. Magpakailanman sa gabing yon. Wala na ang inosenteng mangunguha ng pulot. Ang natitira ay isang binatang nahaharap sa isang nakakatakot na realidad tungkol sa kanyang pinagmulan at sa mga taong kanyang pinakamamahal. At ang kanyang desisyon sa mga susunod na mangyayari ang siyang magtatakda ng kanyang kapalaran. Labis na nadurog ang puso ni Gabo sa kanyang mga nalaman. Ang katotohanan ay isang mabigat na dagok na hindi niya alam kung papaano tatanggapin. Ang kanyang mga magulang, ang mga taong dapat sana'y sandigan at proteksyon, ay ang mismong pinagmumulan ng takot at kasamaan sa kanilang baryo. Hindi niya kayang harapin sila kaagad. Ang sakit at pagkalito ay labis na siyang pinanghihina. Sa kanyang paglayo, halos isang linggo siyang nakituloy sa isang matalik na kaibigan na si Elias. Hindi niya sinabi ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis. Nagdahilan lamang siya ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang pamilya. Si Elias, bilang isang tunay na kaibigan, ay hindi na nagpumilit pang malaman ang buong detalye. Bagkus ay pinatuloy at inalagaan siya nito. Sa loob ng isang linggo, pinilit ni Gabo na hanapin ang kapayapaan sa kanyang sarili. Ngunit ang mga alaala ng gabing yun ay patuloy na bumabalik sa kanya.
parang isang masamang panaginip na hindi siya tinatantanan. Sa kabila ng sakit, alam niyang hindi niya maaaring takasan ang katotohanan. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga magulang kahit ano pa man ang mangyari. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpasya naman si Gabo na bumalik sa kanilang bahay. Kahit puno ng pangamba ang kanyang puso, determinado siyang harapin ang kanyang pamilya at alamin ang buong katotohanan. Ngunit pagdating niya sa kanilang bakuran, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa hangin. Hindi ito katulad ng tensyong kanyang naramdaman noong nakaraang gabi. Ito ay mas mabigat, mas mapanganib. May kakaibang enerhiya sa paligid. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa kanilang bahay at sumilip sa bintana. Ang kanyang nakita ay isang nakakagimbal na eksena. Sa loob ng kanilang sala, nagdalaban ang dalawang pwersa. Ang kanyang ina sa kanyang nakakatakot na anyong aswang na may matatalim na kuko at nagbabagang mga mata ay nakikipaglaban kay Mang Makaryo. Ngunit hindi na ang Mang Makaryo na kanyang nakilala sa palengke. Ang matandang palakaibigan ay ngayon ay may hawak na isang kakaibang krus na kumikislap sa liwanag ng mga sulok na nakasindi sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at galit. Ang gabing ito ay ang pagtatapos ng pag-iral mo. Nilalang ng dilim. Bulyaw dito ni Mang Makaryo. Umiiwas sa mga atake ng aswang. Ngumisi naman ang aswang na may mga mata na determinado at handang tapusin ang albularyong nagbabaga din sa galit. Nakita ni Gabo ang mabilis na pagpalitan ng atake at depensa. Ang kanyang ina ay mabilis at mabangis, ngunit si Mang Makaryo ay tila may alam sa kanyang mga kahinaan. Ang krus na hawak nito ay tila may kakaibang kapangyarihan. Dahil sa bawat tama nito sa kanyang ina, ay umuungol ito sa sakit at humihina. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dito mabilis na sumugod si Mang Makaryo at itinarak ang kanyang krus sa dibdib ng aswang. Isang malakas na iyaw ang bumulalas mula naman sa bibig nito. Bago naman ito tuluyang bumagsak sa lupa, ang anyong aswang nito ay unti-unting bumabalik na sa anyo ng tao. Nanginginig naman ang buong katawan ni Gabo sa kanyang nakita. Ang kanyang ina, patay na. Pinatay sa mismong harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos naman nun, ay bumaling si Mang Makaryo kay Beloy na nakagapos sa isang sulok ng silid. Ang mukha ng kanyang ama ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. At ikaw na nagkanlong sa kasamaan sa iyong tahanan. Ikaw na nagasik ng takot sa ating baryo gamit ang iyong itim na mahika. Sambit naman dito ni Mang Makaryo sa malamig na tono. Hindi naman sumagot itong si Beloy. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila wala nang natitirang katinuan sa kanyang isipan. Ang iyong kaparusahan ay mas matindi pa sa kamatayan. Bubuhayin kitang walang alaala, walang pag-iisip. Mabubuhay ka sa isang mundo ng dilim at kawalan bilang paalala sa lahat ng iyong kasalanan. Muling wika dito ng albularyo. Ang kanyang boses ay naging mas mababa at mapanganib. May binibigkas na kakaibang mga salita itong si Mang Makaryo. At may kakaibang liwanag na bumalot naman kay Beloy. Pagkatapos nito, ang kanyang ama ay nanatiling nakatulala. Ang kanyang mga mata
ay walang laman. Ang kanyang katinoan ay tuluyang nawala. Nangyari ang lahat sa harap mismo ni Gabo. Ang pagpaslang sa kanyang ina. Ang pagkawala ng katinoan ng kanyang ama. Ang labanan ng kasamaan at kabutihan na naganap noon sa loob ng kanilang tahanan. Ang kanyang mundo ay tuluyang nawasak. Wala na ang pamilyang kanyang kilala. Ang natitira ay ang sakit, ang takot, at ang bigat ng isang nakakatakot na katotohanan na habang buhay niyang dadalhin. Ang kanyang pagbabalik ay hindi nagdala ng kasagutan, kundi isang masakit na wakas sa isang kabanata ng kanyang buhay. Gabo, alam kong matalino at mabait kang bata. Malaki ang kasalanan ng iyong mga magulang sa akin. Winasak at sinira nila ang buhay ko nang paslangin nila ang aking pamilya. Nabuhay ako sa dilim ngunit muli naman akong bumangon at nagpakatatag. Oo, galit ako ngunit binigyan ko sila ng pagkakataong humingi ng tawad. Pero hindi nila yon ginawa. At dahil sa ayaw kita na maging ulilang lubos, kaya hindi ko pinaslang ang iyong ama. Subalit kailangan na mahinto ang kanyang kasakiman dito sa mundong ibabaw. Kaya pinarusahan ko siya ng ganon. Pagpapaliwanag pa dito ni Mang Makaryo. Kahit ang sakit ay tila isang permanenteng bahagi ng kanyang pagkatao, pinilit ni Gabo na huminga at ipagpatuloy ang buhay. Ang kanilang tahanan na dating puno ng lihim at pagmamahal ay ngayon isang tahimik na lugar na puno ng alaala. Ang kanyang ina ay wala na. Isang bangungot na lamang sa kanyang isipan. Ang kanyang ama, bagamat buhay, ay isang anino lamang ng dating si Beloy. Ang kanyang isipan ay isang walang laman na papel. Hindi na nakilala ang kanyang sariling anak. Sa kabila ng bigat ng kanyang pinagdadaanan, hindi naman iniwan ni Gabo ang kanyang ama. Ang galit at pagkalito ay unti-unting napalitan ng awa at ng isang responsibilidad. Siya na lamang ang natitirang pamilya ni Beloy. Kahit pa ang kanilang relasyon ay nabalot ng trahedya. Araw-araw, matyagang inaalaga ni Gabo ang kanyang ama. Pinapakain niya ito, nililinis at kinakausap. Kahit hindi niya alam kung meron pang natitirang bahagi ng dating Beloy na nakikinig sa kanya. Ang inosenteng batang nangunguha ng kulot ay tila nakaranas din ng sarili niyang kaparusahan. Ang mabuhay sa anino ng kasamaan ng kanyang mga magulang at ang mag-isa na pagtaguyod sa isang buhay na puno ng panghihinayang at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili ang kabutihan sa puso ni Gabo. Bilang isang anak, buong puso niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Ang dating lihim ng kanyang pamilya ay naging kanyang pasanin. Ngunit sa kanyang pagtiyatiyaga at pagmamahal, patuloy naman siyang nagsumikap na bigyan ng kahit konting kaginhawaan ang nalalabing araw ng kanyang ama. Ang dating masayahing si Gabo ay naging isang batang lalaking may malalim na mga mata, puno ng pangunawa at isang pagmamahal na hindi kayang burahin ng anumang kasamaan. Ang kanyang buhay ay naging isang tahimik na pagpapatuloy, isang patunay sa katatagan ng puso ng isang anak sa harap ng matinding trahedya. Wakas. Okay,
opinyon ko sa kwento natin ngayon mga kabaryo. Grabe, nadala ako sa kwento ni Gabo. Nakakalungkot man pero wala tayong magagawa. Biruin mo, mamatay mismo sa harap mo yung nanay mo. Tapos ang may gawa pa nun, naging kaibigan niyang matanda, no? Pero parang ang hirap kasi nung kalagayan ni Gabo kaya parang ayokong magbigay ng komento. Isa pa, yung tatay niya mas masakit yun nakikita niya araw-araw. Pero parang wala, parang multo lang yun kasi nga parang nawalan ng ulirat Kumbaga, sa ngayon parang comatose yung tatay niya, 'di ba? Grabe yun. Talagang yung buhay ni Gabo talaga may pasani, no? Pero wala tayong magagawa. Yun talaga yung kwento natin. Kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.